Magandang araw mga ka-co-op, panibagong bookkeeping practices muli ang tatalakayin natin sa episode na ito. Sa nakaraan nating episode na ituro na sa atin ang tamang pagtatala o pagre-record sa iba't ibang uri ng specialized journal tulad ng cash receipt book, cash disbursement book, sales journal at purchase journal. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang tamang pagpo-post ng mga impormasyon mula sa specialized journal patungo sa ating general ledger. Ang kooperatiba po ay gumagamit ng iba't ibang uri ng journal para sa mas malinaw at organisadong records ng kanilang financial transactions. Ang bawat transaksyon ay unang itinatala sa mga specialized journal na nagkakategorize batay sa uri ng transaksyon. Halimbawa, ang mga transaksyon na may kinalaman sa gastusin ay nakatala po sa cash disbursement book. Ang mga transaksyon na may kinalaman mula sa pumasok na pera sa co-op ay nakatala naman sa cash receipt book. O kaya naman ang mga transaksyon na may kinalaman sa sales ay nakatala po sa sales journal. Mula rito, ang impormasyon ay sistematikong inililipat sa general ledger para sa mas malinaw na pagsusuri at pag-uulat. Narito ang mga steps ng paglilipat ng mga impormasyon mula specialized journal patungong general ledger. Una, tiyaking nakasummarize ang mga total amount ng bawat account sa bawat buwan upang madali itong ma-post sa general ledger. Pangalawa, i-categorize ang mga ito batay po sa uri ng accounts. Mauuna po ang lahat ng assets, next liabilities, then equity, revenue, and expenses. Isulat ang pangalan ng bawat account na apektado sa itaas na bahagi po ng ledger at lagyan ito ng account code. Pangatlo, tiyakin na balansyado ang debit at credit amount ng transaction summary ng bawat buwan upang maiwasan ang pagkakamali sa pagtatala po sa ating general ledger. Pang-apat, sa pagtatala po sa date, ilagay ang taon at pangalan po ng buwan sa date column. Isulat ang beginning balance ng account kung mayroon. At sa particulars naman o sa column na malaki, isulat po yung reference or journal na pinanggalingan po ng transaksyon. After that, compute the balance. Kapag asset at expenses ang account, ipa-plus po lahat ng debit amount sa running balance at ibabawas naman lahat po ng credit amount. At kapag liabilities, equity and revenue, ipa-plus naman po lahat ng credit amount at ima-minus po lahat ng debit amount. At panghuli po, para sa pag-check ng balanse ng asset at expenses account, pag-minusin po yung total debit amount at credit amount. Then, i-add po natin yung beginning balance. Then, sa liabilities, equity and revenue, pag-minusin naman po ang credit amount at debit amount. Narito po ang summary ng cash receipt book, cash disbursement book, sales journal, at purchase journal. I-post po natin sa ating general ledger ang lahat po ng transaksyon ng cash account. Sa halimbawa po natin, gamitin nating beginning balance ng mga accounts ang mga balanse na ginamit natin sa ating accounting cycle sample. So sa cash po, ang beginning balance natin ay 72,750 pesos. So punta po tayo sa CRB. Hanapin po natin ang cash for the month of January. So mayroon po tayong 9,750 pesos. I-record po natin ito sa debit column. Meaning, kapag mula po sa cash receipt journal ang ating transaction, ang pera po ay pumasok sa ating co-op. Next po, CDB naman. For January, mayroon po tayong 123,085 pesos. Kapag galing naman po sa CDB, meaning ang pera po ay lumabas sa co-op. Kaya sa credit po natin ito itatala. Then sales journal, mayroon po tayong cash transactions for January na 6,375 pesos. So, pumasok din po ito. Pera po mula sa pinagbentahan, kaya nasa debit din po ito. And last, sa purchase journal, wala po tayong naging transaction. So, magkakaroon po ng entry ang cash sa sales journal kung ang miyembro or customer po ay nag-partial payment para po sa kanyang inutang na produkto o serbisyo. Gayun din sa purchase journal, magkakaroon tayo ng cash entry kung ang co-op po ay nag-partial payment sa supplier. Next po natin itala ang for the month of February. So sa CRB po, meron po tayong 12,925 pesos. Sa CDB naman po, 69,123 pesos. Sa sales journal, mayroon po tayong 15,486 pesos.
Then purchase journal, meron po tayong 3,139 pesos. For March, ang CRB po natin ay 14,651 pesos. CDB, 60,129.35 pesos. Sales journal, 9,823 pesos. And purchase journal, 7,295 pesos. Sa credit po ito itatala dahil ang purchase po ay isang uri po ng gastos. So, uulitin lang po natin ang pagtatala hanggang sa matapos po ang buwan ng December. Lahat po ng CRB and sales journal entries ng cash ay sa debit column. At lahat naman po ng CDB at purchase journal entries nito ay sa credit column ire-record. Then, after po natin maitala lahat po ng transaksyon mula January hanggang December, maaari na po natin i-calculate ang ating balance. So, plus lang po natin lahat ng debit amount and i-minus po lahat ng credit amount sa running balance. So, mayroon po tayong ending balance na 83,144.65 pesos. And ang total debit naman po natin ay 651,741 pesos. Total credit, 641,346.35 pesos. Kapag pinag-minus po natin ito, we have 10,394.65 pesos na cash na pumasok po sa co-op mula po sa operasyon nito. Plus yung beginning balance po natin na 72,750 pesos. So the total cash na mayroon po tayo after a period ay 83,144.65 pesos. Kapag sa receivables naman like loans receivable and accounts receivable, sa CRB ito ay naka-credit. Meaning po kasi binayaran na ito kaya po mababawasan na po ang value ng ating receivables. At naka-debit naman po ito sa CDB. Because dito po nire-record ang pautang na pera ng co-op, so meaning po nadagdagan po ang value ng receivables. And sa sales journal po, naka-debit siya kasi po ang journal na ito ay talaan po ng mga pinautang na produkto o serbisyo po ng co-op. Ang mga liabilities account naman po like payables ay naka-credit sa CRB and purchase journal. Ibig sabihin po kasi nito, may pumasok po sa co-op na assets like cash or kaya naman po produkto. Katumbas po ito ng pagtaas din po ng value ng ating liabilities. For deposits, naka-credit po ito sa CRB. And sa CDB, maaaring naka-credit po ito kung nagkaroon po ng deduction para po sa savings mula po sa loan proceeds ng miyembro or borrowers. Ibig sabihin po kasi ibabawas ito sa cash na ibibigay po natin sa kanila. Then ilalagay po sa savings account nila. And maaari rin po itong naka-debit kung nagkaroon po ito ng withdrawals. For equity accounts naman, naka-credit po ito sa CRB or CDB. Magkakaroon lamang po ng debit entries ito kung mayroon pong withdrawals na naganap. For revenue naman, madalas po sa CRB and sales journal ito naka-record at sa credit column po ito nakatala. And for expenses, sa CDB po natin ito naka-record dahil ang journal po na ito ay talaan ng mga gastos at gastusin. So, naka-debit naman po ito sa CDB. So, that's the end of this tutorial. Sana po ay natutunan ninyo ang tamang pagre-record or paglilipat po ng mga transaksyon mula po sa iba't ibang specialized journal patungo po sa general ledger. Next topic po natin ay ang calculation of unadjusted, adjusted, and post-closing trial balance. Sa paggawa po ng trial balance, ang mga balanse po na ating gagamitin ay magmumula pa rin po sa ating general ledger. Kaya mahalaga po na nakatotal ang ating debit at credit column. So kukuhanin lang po natin ang mga accounts at corresponding amount nito sa debit at credit. At iaayos po natin ito ayon sa kategory nito. From assets, liabilities, equity, revenue, and expenses. So sa halimbawa po natin ngayon, mayroon na tayong beginning balance. Kung mapapansin po ninyo, ang assets, liabilities, and equity accounts lamang ang mayroong beginning balance. Dahil ito po ay galing sa ating post-closing trial balance kung saan dapat nakasero ang ating revenue and expenses account para natitiyak po ng co-op ang kita at gastos nito sa loob po ng isang accounting period. Narito po ang ginawa nating trial balance ng ABC Multipurpose Cooperative. So, galing po ito sa post-closing trial balance nito.
Then idadagdag lamang po natin yung mga naging transaksyon ngayong period na ito. Kinuha po natin ang total debit and credit ng bawat account. Then pinagsama po natin yung debit amount ng beginning balance at debit amount po ng accounting period na ito. Then credit of beginning balance plus credit of the current period. Para po malaman natin kung magkano po ang total debit and total credit ng bawat account. Then makikita nyo rin po may balanse. So ito po yung ending balance ng bawat account sa ating pong general ledger. Maaari po ninyo itong gamitin para i-cross-check po yung record ninyo sa general ledger at sa trial balance na ginawa po ninyo. Kung makikita po ninyo, balanse po ang ating unadjusted trial balance. At sa total po ng ating balance column, dapat 0 po ito. Dahil kapag pinag-minus po natin ang total debit at total credit, 0 din po ang sagot. Next po yung ating adjusted trial balance. So idadagdag lamang natin dito yung mga accounts ng adjusting entries. So mayroon po tayong accumulated depreciation and depreciation expense. Then yung closing summary po ng ating cost of goods sold para po makuha natin yung inventory ending po natin. Ide-debit po natin ito sa ating pong inventory account at credit naman po sa revenue account bilang income summary. We assume po kasi na 100,000 po ang natitira nating inventories. Kung makikita nyo po, balanse po muli tayo. Then last trial balance po na gagawin natin ay ang post-closing trial balance. So dito po, dapat nakareset na po ang revenue and expenses account. So sa pag-reset po nito, kuhanin po natin ang net surplus natin. Pagsasamahin po natin lahat po ng revenue. Then, i-minus po natin yung cost of goods sold or income summary po natin under revenue account. At saka po yung expenses natin. Yung makukuha po nating net surplus na tinatawag po sa co-op na undivided net surplus, ito po yung hahatiin natin sa dividendo at patronage refund po ng mga miyembro na itatala po natin sa liabilities account po natin at sa statutory funds po ng kooperatiba na nasa equity account naman po. Ipapaliwanag ko po kung paano ito kino-compute sa ating pong income statement. So again, balanse po ang ating post-closing trial balance. For reconciling of accounts, tiyakin po natin na balanse o tugma ang mga values sa ating general ledger versus po sa iba't ibang source documents like bank statement balance or dun po sa balanse ng passbook kung mayroon man. Kung wala po, maaaring mag-request po tayo ng bank statement sa bangko na pinaglalagakan po natin ng cash para po ma-check po natin kung magkaparehas po ba ang balance ng bank statement natin versus po sa balanse ng ating cash in bank sa general ledger. And for cash balance, tiyakin po natin na balanse po yung ending balance sa ating general ledger at sa ending balance po ng cash book ng treasurer. Para naman po sa loans receivable, dapat tugma po ang ating ending balance sa summary po ng ating loan ledgers. Ganon din po ang ating accounts receivable, capital shares, and savings deposit. Sa paggawa po ng summary nito, kuhanin lamang natin ng mga pangalan po ng members or borrowers sa ating pong mga ledgers. Then yung corresponding ending balance po ng kanilang account. Tapos, add lang po natin lahat po ng iyon. And then, pati rin po yung mga schedule ng ating fixed assets and inventories. Dapat same po ang ending balance natin sa mga balanse po nito. Maraming salamat po and keep on watching my tutorials for more bookkeeping practices. Bye!